So hello again, the Faceless Ones! Nandito na naman tayo for another recording or usapan. So today actually, we're going to, may bago tayong series, no? This is what we call or tinatawag naming Inilakang Tabi. So true to it, ang usapan natin dito ay hinggil sa mga iba't ibang palabas, whether um, current siya or luma na, basta yung mga series na parang sa tingin namin nilulook forward nung kapapuans natin dyan. So, again, I'm your host, Luwalhati or Ati for short. And actually today, no, medyo exciting. We have a new host that will join us. So, bago kasi this is his first time na makikipagkwentuhan talaga sa atin, sasama sa recording. So, Mr. New Host, please introduce yourself. Hello mga ka-Faceless Ones! I'm so happy to be here for the very first time. Ako nga pala si Dakila o Dax for short. At sobrang exciting tong pag-uusapan natin ngayon dahil sobrang fan ako nitong palabas na to. So, Ati na bang simulan? Go na. Dax, ano bang palabas ang pag-uusapan natin today? Alright. Actually, itong palabas na to, naging escape ko siya for a very long time. Series to na maraming nagmamahal sa mga Pilipino din. Na mga, tawag sa kanila, mga marathoners. Pero yun, ito ang Avatar The Last Airbender. Okay, so but before that, no, a disclaimer lang, the views expressed in this segment or conversation are those of the host and does not reflect the opinions of the Faceless Ones and the affiliates, so the other host. So, syempre, yung point of view namin dito galing lang kay Dax at saka sa akin. And if may mga comments kayo, may mga suggestions kayo, especially dahil bagong-bagong series to sa podcast namin, no? So, feel free to send us an email or yung mga comments nyo lang, that will be really appreciated. Sorry, kinat off kita, Dax, but please continue yung palabas. Sobrang importante to sa atin, pero ewan ko kung paano natin marirelease yung energy ng excitement natin. Kasi, oo nga go. Sige, to start with, paano ka ba nakarelate doon sa Avatar, The Last Airbender? The anime series, kasi ito ay, kumbaga sa mga listeners natin, both Ati and I, hindi pa namin napapanood yung Netflix series na to, yung live action. So, ano ba yung mga expectations natin bilang isang avid fan ng series, animated series na to? Before natin totally simulan, bakit tayo naging fan? Bakit ka ba naging fan? Anong meron sa animated series na to na bakit na-hook ka sa kanya, Ati? Okay, so yung sa entirety ng storyline, honestly, hindi ko na masyadong naaalala yung anime. Pero if there's one thing na parang para sa akin importante. Kasi bata pa tayo when this was released and everything, diba? So yun yung mga key moments ng buhay natin. Kasi syempre yung development natin as a young adult. So part na siya nun. So parang nung mga panahon na yun, syempre nakaka-relate ka na may struggles si Ang. May struggles ka na pinagdadaanan. So parang nire-relate mo siya noon. Nakakatawa siya, syempre. Somewhat napapalukba ka. Ganun yung nafe-feel ko nung pinapanood ko ito nung bata ko. Pero yung point na may struggle siya, may struggles ka. Tapos, para sa akin, ang pinakamalaking impact kasi sa storyline is napakalaki ng responsibility na meron si Ang, di ba? Dun sa entirety ng story. So, para sa akin, being a breadwinner or like panganay na anak sa magkakapatid saka sa pamilya, parang sabi ko, parang yung nakapatong or nakaatang na responsibilidad sa akin, medyo mabigat siya. So, minsan iniisip ko na, si Ang nga, buong mundo yung kailangan niyang isip. Tapos, hindi siya ganong katapang, may moments siya na duwag-duwag siya, pero generally, parang nag-push forward si Ang. So parang para sa akin, yun yung isa sa mga reasons na gusto ko siya, kasi kailangan mong mag-push. Kahit na gaano kabigat yung mga sufferings or challenges, obstacles na nasa harap mo, di ba? Regardless nung weight or gaano kabigat yung responsibility na nakaatak sa'yo. If Ang can do it for the world, maybe you can do it for yourself, your family. So, yun, kaya siya super relatable sa akin.
Go, how about you, Dax? Mhm. Anong say mo dito? Totoo yun Kumbaga, na-release kasi to 2005. So, mga bata pa talaga tayo ng mga panahong yun. Huwag na sabihin edad natin. Pero yun, sobrang nakaka-relate ako sa maraming characters ng The Last Airbender, Avatar The Last Airbender. Okay, oo. First, number one, si Aang kasi sobrang taas ng energy niya. 'Di ba? Sobrang gulo niya. Ang gulo-gulo. Saka, imagine, nagising siya or namulat ulit siya years, like After. 70 years ba ago, para siya natulog ng matagal. Comment down below kung ilang years, hindi ko na matandaan. Hindi ko Pero na rin mga matandaan. Parang isang Oo. generation yung itinulog. Oo, tapos matagal nang hinahanap na yung Avatar nung panahon na yun kasi nawawala na yung Airbender eh. Kumbaga, wala nang Air Nation. Pinagpapatay silang lahat. Nakaka-relate ako sa mga characters like si Zuko, 'di ba? Okay. Hindi naman siya masamang tao, pero na-exile siya, tinakwil siya ng pamilya niya, ng tatay niya to be specific. Tapos kailangan niyang i-prove yung sarili niya. So, ang nasa utak niya all the time is kailangan mahuli niya tong si Aang. Dapat maging proud ang tatay niya sa kanya. Parang ganon. So, sa atin, not necessarily tatay natin yung pinapa-proud natin, but also ourselves and the people around us, no? Ganon tayo, intrinsically. Kumbaga parang gusto natin may ma-prove tayo sa mundo. Prove, at sa mga tao. ma-prove. Oo, ganon. Tama. Yun yung mga bagay na nagpaparelate sa akin kay Aang at sa series. Saka kay itself. Zuko. Kay Zuko, yeah. Oo, sobra. Sobrang fan ako ni Zuko. Sabagay, kasi yung turnaround moments, I mean, Yeah. hindi naman na siya spoiler since matagal na yung Napalabas. original series. Maganda kasi talaga yung character development ni Zuko doon eh. agree. Oo. Yes. I mean, syempre bida si Aang, so alam na natin, everything is expected mo na merong development yung character ni Aang. But yung the way na nag-evolve yung character ni Zuko dun sa original storyline, isa sa mga pinaka-impacting talaga yon. I think Oo. nakaka-relate naman siguro yung lahat. Tama ka dun sa sinabi mo na hindi ko naisip yun about Zuko, no? Kasi hindi lang yung may kailangan kang gawin, but yung actual, parang mas relatable kasi yung point na may Character, kailangan kang oo. improve kay Zuko mundo. kaysa kay Yeah. Aang. Kasi medyo mabigat yung kay Aang parang Iba naman, in a way oo. hindi na siya medyo realistic eh. Yung kay Zuko, it's a very human parang struggle, inner struggle. So, yeah. Good na Saka ang nasabi mo bata. yun, no? Saka ang bata ni Aang kasi, 'di ba, noon, kumbaga very immature pa siya tapos biglang sa kanya nabitbit niya na yung buong mundo. Pero, 'di ba, ako kasi sobrang fan ako ng mga fantasy, mga malalayo sa realidad ng buhay talaga. And na-enjoy ko yung kaka-imagine na what if makakontrol mo yung air, yung mga elements natin, 'di ba? Ay nako. 'Di ba? Ikaw, syempre, nung panahon din na yun sikat na sikat din yung Encantadia. Pero syempre, iba naman yun. Tama. So parang yun din yung animated version ng ganong klaseng storyline. So ano pa? Ikaw, ano ba yung favorite na key moments mo or favorite scenes mo doon sa animated series? Syempre, hindi ko na maalala. Pero, Mm-mm. ang nasa isip ko kasi totally, hindi ko naman de-describe. Ang Yeah. moment lang na yon is, syempre yung moment na kaya nang kontrolin talaga ni Aang yung four elements. Kasi, maganda rin yung mga moments na yung isa-isa niyang natututunan yung ibang elements eh. Oo. Yes, so maganda rin exciting. yung mga yon. Pero syempre, ang ultimate talaga na super climax ng lahat ng bagay is yung nung nakokontrol niya na lahat ng element eh. So para sa akin yun, parang relating it to sa atin, no? Kasi maraming aspect ng personality natin yung kailangan nating improve eh. So True. parang ewan ko, hindi kung achievable ba siya sa tao, syempre. We'll never know, but depende sa feelings mo, di ba? I mean, we're still developing at this point. Pero, yung parang nag-evolve ka na talaga dun sa point na yun eh. Hindi lang siya 2.0 of yourself, 3.0, but yung the best version of yourself yun eh. True. So, yeah, para sa akin yung key moments na pinaka talaga is yung talagang nag-all out na siya dun sa powers niya and everything. Syempre, yun naman talaga yung isa sa mga favorite or moments, Oo. at least for me. True. Actually, dahil na-mention mo na rin yung version of yourselves. 'Di ba? Hindi ko na matanda yung kung anong part nung series na yun, pero yung tumatak talaga sa akin is yung time or yung moment na na-meet ni Aang yung mga previous versions niya, yung mga previous avatars niya. Yun yung talagang na tumatak sa akin na, ang saya na na-meet mo yung dating ikaw.
Parang ganon. Tapos, ang naisip ko naman in this lifetime na medyo relatable din is kasi during our phases din sa buhay natin, nag-iiba-iba rin tayo, di ba? So, namimit natin yung batang tayo or ano. Tapos, matutuwa ka sa ano bang naging focus ng chapter na to ng life ko. Parang dati, isa siyang firebender. Yun talaga sa Fire Nation siya nanggaling. Tapos dati naman, sa water naman. So, parang reflecting to us. Kasi di ba pag nanonood tayo, laging unconsciously, hinahanap natin yung sarili natin doon sa mga characters, di ba? So, yun yung sa akin. Not the specific, but the entirety din ng mga nangyari. And alam ko, na-mention ko na kanina si Zuko. And isa sa mga gusto ko rin doon is yung transformation story arc niya, transformation from being villain to being parang kakampi na ni Aang. Yung nag-sorry siya, yung from being the nemesis, 'di ba? Tapos biglang nagkaisa sila para against his sister si Azula saka yung sa tatay niya na yung king, 'di ba? So yes. Speaking of Azula and King, honestly, kahit nung original version pa, those are the two characters that I never really liked. Zuko talaga is something na, buti na mention mo, naalala ko tuloy, no? Pero never yung si Azula, tsaka yung tatay niya talaga ever. Tapos isa pala sa favorite ko speaking, yung uncle ni yes, Zuko. Nakalimutan ko yung name niya. Si Uncle Iroh. Nakalimutan ko yun. Yun. So, kaso diba, correct me if I'm wrong. Parang naipit kasi siya sa story Kasi ang ultimate goal niya is siya yung something na part ng humanity ni Zuko sa story. So, unfortunately, very very sad part. Kailangan kasi may mamatay sa story. So, isa sa mga naging collateral damage ng storyline or arc development din ni Zuko is yung uncle na nga. So, medyo sad yung part na yun. But, yun yung isa sa mga favorite ko din talaga. Kasi syempre, for us, may mga taong nagsasacrifice. Just to relate it na lang din siguro. Parang may mga taong nasa likod natin na minsan talaga na take for granted natin. Pero they're part of our development. They're part of the reason or factor natin para maging mas better person. So, actually, kung wala siguro yun sa buhay ni Zuko, more or less talagang hindi ma-veer yung parang pathway niya as from a villain, no? Magiging villain siya. Pero one of the coolest villain talaga kasi siya. Kasi parang hindi man naging super like evil yung point of view ni Zuko later on. Pero parang arch nemesis nga siya. Parang magka-rival pa rin sila ni Aang dun sa storyline. So, that's a very fun character. But yeah, yung uncle niya, very sad, but one of my favorites as well. Yun yung naging moral compass ni Zuko. Yung parang papunta na siya sa edge ng pagiging full-blown demon or nemesis talaga ni Aang. Pero yung uncle niya talaga yung nagbabalik sa kanya sa gitna ulit. Di ba? And yun nga, buti na mention mo yung natitake for granted. Kasi ang dami ganun sa life natin. Yung mga taong mababait sa atin or alam mo yung lagi nakaprogram sa utak mo na okay, by default, hindi naman ako nito iiwan or mabait talaga sa akin. So sila yung mga parang sila pa yung hindi natin na-appreciate. Parang gano'n. Grabe ang dami nitong relatable moments or storyline. Ang nakakamangha nito, hindi pa talaga natin actual napapanood yung palabas. Yung live action, oo. Yeah. Pero before that, at least hindi pa natin napapanood, para alam din nila. Ano bang expectations mo ngayon na hindi mo pa siya napapanood? Oo nga. Actually, parang 'di ba yung sa movie, na-enjoy ko yung movie if hindi ko napanood yung series, no? Yung animated series. Pero dahil solid fan ako nung Avatar na animated series and ngayon ang Netflix ay nag-produce ng kanilang correct animated series din. Syempre expectation natin number 1 yung pagiging masayahin ni Aang. 'Di ba? Yung kahit gaano kabigat yung dinadala niya, gaano kalaki yung kailangan niyang yung kailangan niya ma-achieve or ma-accomplish, no? Ando doon pa rin yung innocence ng pagiging bata and pagiging masaya, di ba? Kasi lahat naman tayo may child sa inside, di ba? Sa within. So, tayo nag-root tayo doon sa ganung aspect ni Aang na, okay, despite all the hardships, I'm having fun, I'm enjoying, and then yung camaraderie niya with Katara, di ba?
yung papaano siya tinuruan ng water bending, papaano papakalmahin yung tubig, may iba-ibang types of water. Well, nandoon na yun, raging and calm water, parang ganon. So, excited akong makita papaano yung dynamics ng live action actors natin for Katara and kay Aang. Hindi naman necessarily yung romantic aspects kasi syempre mga bata sila, but yung puppy love doon sa part nila. Diba? On how it all started. Feeling ko haharapin ko pa rin yan. Kasi, syempre isa sa mga highlight yun ng actual story. Na childhood sweethearts talaga sila. And then, childhood sweethearts. And then, alam naman natin kung ano naging ending ng anime and everything. Yeah, tama. Pag hindi siya na-develop, siguro kasi parang if ever, first season pa lang to no? So, painitin nila pero wag nilang agad lutuin ng sobra. Okay lang din naman. Kasi kumbaga slowly innocent pa naman. So ako para sa akin syempre yung expectation. Napanood ko yung movie. Napanood ko na yung anime before, tapos napanood ko yung movie. Maganda naman yung movie, honestly, kasi syempre iba naman. So we're looking dun sa parang CGI aspect ng palabas kasi syempre effects nung parang live action din yun kaso sobrang bitin talaga ako kasi syempre kinompress yung entire storyline kasi syempre ilang series yung anime tapos biglang 3-hour movie, so expect mo na marami talagang scenes na madidelete or if ever yung talagang highlight lang din ng anime yung ilalagay nila doon. So, syempre, bitin. Anyway, tapos isa pa, ang cliffhanger din ng ending ng movie, tas di rin naman nila natuloy kasi syempre, medyo lackluster din talaga yung feedback ng mga taong nanood that time, no? So, para sa akin, napaka-importante na sana this time, yung commitment ng creators. Although, a few years back, no, siguro mga 1 or 2 years ago, nagka-issue na kasi yung original creators. So, may actual creator na nag-back out dito, no. But then, magandang balita na tinuloy nila ngayon. Pero sana, wag yung if ever tatapusin, biglaan. Kasi, kung iisipin mo, ang perfect na ng storyline ng original anime So, pagka ito, in-stop nila, ay putik. Ewan ko na lang. Feeling ko maiinis ako na sa Netflix at hindi ko sila ng ilang buwan patang dahil. Para tayong pinaasa. True, Kaya nga Yung tama, paasa. Yung nilid on ka, tapos biglang stop yung series. Doon ako ma-piss off at this point sa Netflix if ever. Sa akin yun lang naman yung mga expectations ko. May isa pa pala ako pahabol, si Sokka, yung kapatid ni Katara. 'Di ba? At first medyo siya yung kuya. So dapat siya yung magbibitbit sa kapatid niya. Siya yung matanda sa group nila, sa kanilang tatlo. 'Di ba? Tapos eventually parang siya pala yung nakakatawa kasi it's not about the age Hindi porket ikaw yung matanda, ikaw na yung matured and magaling, 'di ba? So si Sokka wala naman siyang power. Pero, nasa kanya yung characteristic ng yung kuya, kung magkakaroon ka man ng kuya, parang gusto ko yung character ni Sokka. Parang ganon. Tapos yung love interest niya, syempre, si Princess Yue. Di ba? Okay. Ang gusto ko lang doon, if ever, isa pala sa mga may pinakamagandang, ano ba yan? Tignan mo, mas naaalala mo pa nga sa akin yung mga original characters. Maganda rin yung speaking of him, parang I think, isa rin siya sa may pinakamagandang character development dun sa original storyline Kasi syempre alam naman natin, gusto nating maging bida pero hindi rin minsan pwede, no? So, yung sa kanya kasi, I think ang pinakamalaking, kung feeling ko relatable Zuko, ito medyo relatable din or hindi, mas relatable palalo. Hindi ko lang siya syempre favorite kasi nandun yung fantasy aspect din na elementals yung nung nakakakontrol ng elements. Pero I think set that aside, mas maganda yung develop niya kasi nandun yung maturity. So tama ka na maganda rin yung character niya. And I think, ewan ko, parang relatable siya in a way kasi minsan coward din tayo, di ba? We're actually, at some point, may mga fears tayo na hindi kaya And siya,
doon para sa akin medyo mas maganda yun yung highlight sa storyline. Soko ba? Nakalimutan ko na Yeah, yung mga oo, sa Suko. Zuko sa Soka. tama, Sorry. Soka. Soka. Oo. Soka dun sa story is yung when you're being a coward and everything. So maybe hindi siya relatable at every point in time. Pero yung mga type of characters nila pagdadaanan mo as a young adolescent. So, maganda rin yung sa kanya. Favorite ko yun. Syempre kung maganda yung love story ng dalawang main protagonist talaga natin, hindi naman papahuli talaga itong mga characters nito. I can't remember, pero meron bang love interest dati? Meron ata eh. Si Zuko meron din siyang love interest, di ba? Hindi ko lang maalala kung tama. Hindi ko rin matandaan. Pero gusto kong isingit, for sure matatandaan mo din to, very nostalgic, is si Toph. Naalala mo si Toph, yung earthbender na naging kaibigan ni Aang, yung bulag. Kahit yung bulag parang, siya. Oo. Natutunan niya, marami siya natutunan din, at marami rin siya naturo kay Aang at the same time. Oo. So, natuturo rin siya paano mag-metal bending, kasi diba sa Earth, ganon. May metal something din doon. So, yung sa parang akin, iron ata yun or something. oo, tama, Okay. yun nga, ganun nga siya. So, for me naman, nasingit na, kasi isa naman siya sa mga best characters din doon. Despite disability, it doesn't mean na disable ka na talaga at wala ka nang kayang gawin. Yun yung ko. And to support doon kay Sokka, balik lang ulit, sorry. Sa lahat nga ng character, siya yung pinaka-human kasi siya yung wala talagang powers at all. And support siya and willing siya to sacrifice himself, yung life na mismo. 'Di ba? So parang although syempre alam naman natin yung nangyari sa ending ng buhay niya, 'di ba? Few years after nung basta yun, wag na natin i-spoil. Pero for me, yun din, si Sokka yung parang ako dun sa series kasi wala naman akong powers. Final Tapos, answer na ba yan? Oo, yun na Hindi talaga. ka Final answer na yun. Kasi yung the rest nun talagang, na yun fantasy lang talaga sila. Pero si Sokka yung parang mas human and mas grounded. And ang talagang power lang niya dun is yung character niya. Oo, yun. Maganda naman sa kanya. About Sokka. Sokka. Yeah, so napag-usapan naman natin yung expectations. Hopefully, naman paano. Hindi naman tayo super yung type ng negative in terms of open-minded naman tayo. I think in a way, we'll just ask, paano to magtutuloy-tuloy in everything? Mm-mm. Pero sana maging masaya lang tayo, no? So kung hindi man natin siya bibigyan ng like 10 out of 10, siguro sana pumasa naman siya. Kasi medyo nakakadismaya kapag kasi what's the meaning of making a live action kung hindi niya mamimit yung basic na ina-expect natin. Oo. Ano ba yung mo? Sabihin natin criteria mo para masabing pumasa to. Para the next time na kasi di ba magre-record din tayo after watching the actual series. So kahit just one word or kung ano man yung masasabi mong pumasa siya. Ayoko siyang lumayo sa original na storyline. Gusto ko, kasi yun yung minsan nakakalito unang. Tapos, syempre yung mga important at saka highlighted ng original, yung highlight action scenes ng original na story. Pag yun may nasira, I mean, I'm going to watch din yung anime. Kasi syempre para ma-watch. Kasi alam ko yung entire first season nun, sobrang kabisado ko. Pero yung the rest, yun yung medyo nakalimutan ka na. Tapos parang ending na yung naka-ingrain sa isip ko. Pero yung mga action scenes, yun, medyo madidispay ako. Siguro yung transition, ina-expect ko na wag masyadong mas nakakalito. Hindi naman na nila kailangan magkaroon ng cliffhanger. Pero ewan ko, kasi tapos na yung story sa anime. So, ano pa bang kailangan ng mga tao? Kasi syempre, nandun din yung perspective ng Netflix na, hey, kung gagawin lang din naman namin to, what's the purpose of making an actual live action? Pero ewan ko, kasi kapag Japanese naman yung gumawa ng live action ng mga actual animes, hindi naman nila masyadong nilalayo So, this is the first. I don't know if may live action yung Airbender sa Japan pero sana hindi masyadong malayo tong isang to. Yun lang sa akin. Yung mga important scenes. Pero pag ewan ko na lang. So far, feeling ko, ewan ko, kasi parang yung naririnig ko, both positive and negative. So, exciting, let's see pag napanood ko. Kaya nga
baka mang-away din ako ng iba. Tapos mapamura ako. Please. Ako parang ayoko lang maging bias kasi syempre nalaman natin na yung lead actor which is Gordon Cormier is a half Filipino, no? So ayoko maging bias doon. So titingnan pa rin natin yung acting nila and kabuuan ng series. Basta as long as sa akin naman, as long as nostalgic yung feeling and fun and yes, true to the animated series na talaga namang minahal natin. Yun yung masasabi kong pumasa sila. Pero let's see, kasi very honest tayo, hindi tayo magsasabi ng lies kung ano ba talaga yung final review natin, kung pumasa ba or bumagsak. Alam mo, napaka-Asian kasi ng itsura ni, ano ba to? Anong name niya? Gordon, yeah. Cormier. I don't know if tama ba ang aking nababasa to. Pero I expect, kasi madaming emotions na kailangang dalhin dun sa character ni Ang. Na-mention mo naman kanina na nandun yung element ng playfulness kasi yung sa age talaga ni Ang, regardless ng kahit ilang taon nang nakalipas, in reality na free siya dun sa moment na bata pa siya. Pero alam mo, napaka-relatable ng part na yun, no? So, dapat may point na papakitang mature siya and super childish. Kasi parang since na-mention mo, no, bigla lang pumasok sa isip ko. Kailangan maging magaling na actor ni Gordon when it comes to controlling his emotions. Kasi para sa akin, hindi dahil batang-bata pa sa storyline si Ang. Pero yung isa kasi, tama ka na, yun yung part ng persona natin na childish pa rin kahit na nandito na tayo sa age in time. So, dapat mapakita niya na, hey, super matanda na ako or matanda na ako ngayon, adult na ako, pero sobrang ang kulit ko. So, siguro magiging tricky yon with kung paano niya i-play out yun. Tingin ko, magiging malaking aspect yun kasi dadalhin nun buong season, buong series, dadalhin talaga nun eh. Kasi parang fluctuating yung personality type ni Ang. Para sa akin yung super relatable siya sa human kasi may mga moments talaga tayo na super childish na nakakatawa. Pero meron ding moments na ang mature natin. So, pag hindi niya na-play out yung emotions na yun, tingin ko isa yan sa magiging reasons kung if ever, no? Lalo na dun sa mga fanatic talaga nung Avatar. Ewan ko, ito ata yung mga reasons kung bakit nagpatattoo ako eh. Alam mo kung pwede lang ako magpakalbo yung arrow sa noo niya. Oo. yun lang naman. Pero yeah, tama ka dun sa baka bias eh. Pero kasi kapag tinapunan mo na, this is a Filipino artist, lahat ng Pilipino, support. Pero let's see. Let's be objective on that part. No? Yes. Hindi dahil Filipino siya. It's a big milestone for maybe Filipino nationality, pero let's not look into that. Ang inuhin na pa rin natin kung paano nila ma-act out. Ano pa? Ikaw, sobrang haba lagi ng sinasabi ko. Sorry. Tama naman. Oo. Ako, I'll be honest and transparent dun sa gagawin nating review, which is the episode after this. So, abangan ng mga listeners natin yan kung pumasa ba talaga siya or hindi. Kasi kung hindi talaga, I'm sorry, sasabihin natin lahat ng mga reasons. So, I'm excited to watch it. Oo. Kahit mga episode 1 lang siguro, that would be... Ewan ko. Depende. Ano ba? Tatapusin muna natin bago natin pag-usapan. Yes, oo. Tapusin natin lahat ng buo. Total hindi naman siya matatapos pa. Tapos siguro, listeners, listeners, magbigay kayo sa amin ng maybe like ano bang magiging criteria natin for judging sa tingin mo? Ako I mean, point of view mo lang. Oo. Ano tingin mo? Oo. So, ako talagang titignan ko dyan is yung storyline, number 1. How true it is doon sa original na material. Secondly is yung dynamics or yung dynamics ng mga characters ng Action Live, paano nila dinala yung acting nila. Kasi hindi lang naman si Ang yan eh. Meron pa tayong Zuko, may Sokka, may Katara tayo. No? So, ang dami-daming mga characters and very complex. Ang mahirap yung bit-bit nila. So, let's see if yung mga feelings na nabit-bit natin from the animated series is mas ma-reflect dito sa series na to, na Action Live. So, yung papaano rin yung atake nila dun sa mga key moments, makikita natin lahat yun. Isa-isahin natin, himay-himayin natin ng mga
Madami tayong mahihimay nito. Hmm. Anyway, sige, yan. Listeners, kung meron pa kayong mga gustong i-add in terms of magiging napaka-analyst ng term, parameters ng magiging review natin. Appreciate namin yan. So, mag-feedback lang kayo. Please comment. Sumulat kayo sa amin. May email kami, please, por favor. So, yeah, that's it for me. So, Dax. Philip, Dax, anything else? Nothing but stay tuned for our next episode. Okay, thank you so much. Bye for now. Bye for now, guys, and kita kits. Bye.